Morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magpuri, sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Come on, worship Jesus. Beyond all reason, you gave your life, your all for me, and called me yours forever. Lord, and merciful out, found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Today is all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Lord, the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. All the praise goes out to you. Found love beyond all reason, you gave your life, your all for me, called me yours forever. Caught in the merciful out, found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one,
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, Jesus. And Jesus be the center of our church. And Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus.
Okay, magandang araw po sa ating lahat. Maaari po tayo muna ay yumuko, pumikit, at tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, maraming pong salamat sapagkat muli po kasama po namin kayo. Ikaw ang nangako na kung kami ay maglalaan ng oras para sa iyong dakilang pangalan, inyo po kaming sasamahan. At maraming salamat din po sa iyong pagmamahal sa aming lahat. At ang katibayan niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na pinaparito mo sa lupa upang kami ay maligtas. At amin nga pong pinasasalamatan ang kaligtasang taglay namin ngayon dahil sa pagpapakasakit ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat din po sa kalayaan na maaari naming ipahayag ang mabuting balita patungkol kay Jesus at ang kanyang mga salita sa pamamagitan po ng mga live streaming na ganito. Pero higit sa lahat, Lord, sa aming sama-samang pagsamba sa araw na ito. Muli po, maraming salamat. Inyo po kaming samahan sa pagbubulay-bulay din po ng iyong mga salita. At maging yung mga kapatiran at aming mga tagapanood sa kanilang tahanan, inyo silang gabayan at patnubayan habang nakikisama sa amin, isa sa amin sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, pwede po ba nating pasalamatan ang ating music team at ang ating media team na palagi po nating kasama dito sa tuwing tayo po ay magkakaroon po ng recording, no? Of course, salamat din po sa ating mga soul movers, kung tawagin, yung ating po mga dancer, ano po. And natutuwa po tayo kasi every time na meron po tayong recording, ay nagsasama-sama po kami dito at masaya po namin na pinaglilingkuran ang ating Panginoon. Pangalawa po, nais ko muli na i-encourage at i-appreciate yung pong mga kapatiran na patuloy ang pagsuporta sa mga gawain. Let us continue to give our tithes and our offering because no one can stop us to do the mission or the vision of our Lord Jesus Christ. And that is soul winning and making disciple. No? So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Kasi tayo po mula po na magkaroon ng pandemic o ng krisis na to, hindi po tayo tumigil sa paghahayag ng salita ng Diyos. At ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy, unang-una, dahil sa Panginoon at dahil po sa inyong mga tulong. Alam nyo, meron din po tayong mga kaibigan sa abroad na sila po ay sumusuporta sa DCC. At alam ko po na yung bawat isa sa mga taga-DCC ay excited din na maging bahagi sila ng gawain ng Panginoon. Pangatlo po na aking gustong muling pasalamatan ay yung ating mga walang sawang taga-subaybay. Yan. Yung po ang ating mga primary leaders, yung ating mga cell leaders, yung ating po mga disciple, yung mga members ng DCC, at gayon din po yung mga bagong kapamilya natin. Kaya nga po ang ating tema ay iniuugnay po natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus kung papaano natin hihimukin, hihikayatin ang maraming mga tao na manumbalik sa Diyos kasi may mga bago po tayong kakilala. May mga bago po tayong kaibigan dito po sa DCC. So welcome po kayong lahat, mga kapatid, no? Yung po mga nag-invite, thank you very much po sa inyo. At doon naman po sa mga in-invite na mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapamilya, marami pong salamat sa inyong muli. Okay, now,
patungo na po tayo sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sana nakikinig po tayong mabuti. Meron po tayong Bible, meron po tayong notebook, at meron po dapat tayong mga ballpen para at least habang nakikinig po tayo, yung mga mensahe ng Diyos na sinasabi sa atin ng tagapagpahayag, gayon din ang banal na Espiritu na kasama nyo dyan sa inyong mga tahanan ay maisulat po natin. Pero, pinalalahanan ko lang po, hindi po mahalaga yung pagsulat lang. Mas mahalaga po yung ipapamuhay natin yung ating mga natututunan. Okay? Alam nyo po, ang buong mundo ngayon ay kitang-kita na talagang kailangan ang Diyos. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, hindi lang po iyan sa ating panahon. Ang pangangailangan ng tao sa Diyos ay higit na nagsimula nung magkaroon po ng kasalanan ang buong sanlibutan. Alam nyo po, last week, pinaliwanag ko sa inyong mabuti kasi ang tema nga po natin, win the loss. Everybody say, win the loss. Ayan. So, pinaliwanag ko nga po sa inyo last week kung sino ba ang mga loss. Tayo po yon, no? At bakit tayo nahiwalay o nawala sa piling ng Diyos? Dahil po sa ating mga kasalanan. Ngayon naman po, ang aking pong tatalakayin, bakit naman natin gagawin ang pagwiwin ng loss? Yan. Bakit ko gagawin yung itong paghihikayat ng mga kaluluwa para manumbalik sa Panginoon? Yan po yung ating sasagutin sa ating pag-aaral. At kinuha ko po na verses sa Bible o chapter sa Bible ay yung pong Lucas chapter 15. Alam po ba ninyo doon sa Lucas chapter 15, meron pong 3 na ikinuwento ang Panginoong Hesus patungkol sa mga nawawala. Ayan. At kaya ko po ito tatalakayin sa inyo kasi nga po gusto ko i-encourage kayo na pare-pareho po tayong mag-involve sa paghahanap ng mga nawawala. Gusto ko pong simulan ang mga talatang 1 hanggang 2. Ganito po kasi ang nangyari bago magkwento ang Panginoong Hesus tungkol sa mga kwentong nawawala at nagwawala na rin. Sabi po dito sa talatang 1, ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa Kanya upang makinig. Kanino daw po? Kay Jesus. So nangangaral po si Jesus during that time, tapos po yung mga tao o yung mga maniningil ng buwis, yung mga makasalanan, kasi nung panahon na yun merong parang chismis na umiiral na yung pong mga maniningil ng buwis ay bahagi ng mga makasalanan. Okay, ang una pong pag-aaralan natin ay yung talatang 1 at talatang 2. Sabi po rito, ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa Kanya upang makinig. Ang mga Pariseyo at mga guro ng kautusan ay nagbulong-bulungan. Sinasabi nila, tinatanggap nito ang mga makasalanan at kumakaing kasama nila. So, bago po pala nagkwento, ang Panginoong Hesus ay meron pong nangyari. So, ang Panginoong Hesus ay nangangaral, tapos nandun po siya sa isang salo-salo at kasama po niya yung mga maniningil ng buwis at yung mga makasalanan. Kasi nung panahon po ng Panginoong Hesus, kino-consider po, merong parang chismis baga, no? Na yung mga maniningil ng buwis, describe sila na sila po ay mga makasalanan.
Of course, meron din binabanggit po talaga dyan ng mga tao makasalanan. Alam nyo, ganyan po ang mundo. Talagang kumbaga mapanghusga, mapanghatol. Kaya nga dapat pairali natin sa ating mga Kristiyano, bawal ang judgmental. No? Kasi alam nyo po, maraming mga tao, kapag nakakita tayo ng tao, parang palaging meron tayong judge sa kanila. O kaya, meron tayong nasasabi sa kanila. So, ayan po yung senaryo. Habang ang Panginoong Hesus daw po ay nangangaral at siya'y kasama doon na nagsasalo-salo sila, so meron po siyang mga kasamang mga makasalanan. Alam nyo po, namuna ang mga Pariseyo. Kasi yung mga Pariseyo, medyo ang tingin nila sa kanilang mga sarili po nung panahon na yon ay medyo banal. Kumbaga parang nakakaangat sila sa iba. Kasi nga, sila yung nanlilingkod doon sa templo at dahil po doon, iniisip nila na sila yung mga taong matuwid at yung mga nasa labas ng templo ay mga makasalanan. At dahil po dyan, sila po ay pinangaralan ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, gusto ko rin po na dito pa lang makita na natin yung halaga ng pagwiwin ng mga nawawala. Last week po ay pinahapyawan ko na, God loves sinners, but God hates our sins. Mahal po tayo ng Diyos talaga, pero yung mga kasalanan natin ang ayaw niya. Kaya nga po ang gusto ng Panginoong Hesus, yung mga makasalanan na tulad natin ay lumalapit sa Kanya. Kasi siya ang taga-alis, siya ang tagalinis ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya kung meron po na dapat tayong pahalagahan as a church, di ba? Ito nga, meron po tayong pangalan po natin, Discipler Christian Church. Tanong, bakit ba nag-e-exist ang simbahan natin? Bakit ba nag-e-exist ang Discipler Christian Church? Bakit ba nag-e-exist ang maraming simbahan dito sa Pilipinas? Alam nyo po, dapat alam natin ang ating purpose o yung layunin. At iyan ay wala pong iba, kundi ang hanapin at maligtas din ang mga ligaw o ang mga makasalanan. Dapat nga po, kaisa talaga tayo o kaya kapuso ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nung panahon po pala na yon, ang Panginoong Hesus malapit sa mga makasalanan. Alam nyo, marahil, konting lang siguro nagseselos na rin itong mga Pariseyo kasi si Jesus po kasi nung panahon po natin, mas matagal po ang inilalagi niya sa labas ng templo kaysa sa loob ng templo. Kaya nga itong mga Pariseyo, itong mga nandoon, nangangaral, mga nasa loob, nagtuturo ng kautusan, parang sila pa yung malayo kay Jesus, actually parang inaaway pa nila si Jesus, no? Kinokontra palagi sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. Kasi nga ho, para sa mga Pariseyo, kakaiba yung iniaaral ng Panginoong Jesucristo. Ano yon? Kasi ang gusto ng Panginoong Jesus ay maligtas ang mga makasalanan. Yung po mga Pariseyo, yung ginagawa lang po, puro gawain na sa loob ng templo. Pangaral lang po ng pangaral. Tayo din po mga kapatid, hindi po sapat na nangangaral lang tayo. Hindi po sapat na nagtuturo lang po dapat tayo. Ang layunin ng simbahan ay upang himukin at hikayatin ang mga kaluluwa upang manumbalik sa Panginoon. Amen? At diyan nga po nagsimula ang mga kwento ng Panginoong Hesus tungkol sa mga nawawala. Kaya ang title ng ating mensahe ngayong araw na to ay Find the One. Ayan.
Sabihin nga po ninyo, find the one. Hanapin ang isa. Bakit po pa isa-isa lang? Kasi po, sa dami ng tao, hindi mo naman kailangan trabahuin lahat. Ang nire-required lang sa atin ni Jesus, pa isa-isa lang, mga kapatid. Kaya nga po, iyan ang atin pong gagawin at pag-aaral sa araw na ito. Paano ba natin mapahalagahan ang kahit isang kaluluwa? Amen po ba? Okay, simulan po natin. Ito po ay 3 kwento. Una, the lost sheep. Okay, ito po ay may kwento si Jesus patungkol sa nawawalang tupa. Minsan, pwede rin natin sabing, nagwawalang tupa. Okay, basahin po natin mula po talatang 3 hanggang talatang 7. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila, "Sino sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa? Hindi ba niya iiwanan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawalang tupa hanggang makita ito? Kapag nakita niya, papasanin niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pagdating niya sa bahay, tatawagin niyang sama-sama ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang nawala kong tupa." Ito maganda, mga kapatid, yung talatang 7. Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa 99 na mga matuwid na hindi kailangang magsisi. Mga kapatid, ito yung unang kwento ng Panginoong Hesus. Patungkol daw po sa isang nawawalang tupa. Ang inalintulad ng Panginoong Hesus dito, halimbawa ba meron kang 100 tupa, tapos nawala yung isa. Hindi ba pagsisikapan mong hanapin yung isang tupa? Pansamantala mong iiwanan yung 99 at hahanapin mo yung isa. Alam nyo, ito po ang magandang pag-isipan natin. How much does the sheep cost? Ano lang po tayo? Konting pag-iisip, no? Magkano kaya ang isang tupa? Di ba? Imagine niyo, sa panahon na yon, well, wala tayong idea, pero alam natin, yung kambing nga, mahal di lalo na yung tupa. No? Alam nyo, kung pag-iisipan natin, gaano ba kamahal yung isang tupa? Halimbawa, meron kang 99. Wala naman po sigurong nag-aalaga ng mga 100 tupa. Pagkatapos, pag nawala yung isa, pababayaan na lang. Kasi nga, syempre, iniisip niya yung cost o yung value, yung halaga nung tupa na yun. Kaya niya hinahanap. Amen? So, ito po, gusto ko pong makita natin to, mga kapatid. Kung ang tupa ay napakahalaga sa isang pastol, gayon din ang damdamin o higit pa ang damdamin ng Diyos sa isang kaluluwa na nawawala o naliligaw o napahiwalay sa Kanya. At marahil, isa tayo doon, isa ka doon, o yung nakakapanood ng mensaheng ito. Pero alam mo, kapatid, napakahalaga mo. Aanin nga naman yung halaga ng 99 kung mawala ng isa. Napakahalaga po talaga nung isa. At saka paano magiging 100 kung wala yung isa. Di ba? At sa totoo lang, lahat ng mga bilang nagsimula sa isa. At gayon din tayo. Kung gusto natin maraming maligtas, maraming mga kaluluwa, yung mapunta doon sa langit, dapat meron man lang tayong paisa-isa
na inaakay, inilalapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag-isipan natin dito. May nagsasabi na nung nilikha ng Diyos si Adan, hindi po ba ang layunin ni Adan ay upang paramihin ang tao dito sa sanlibutan? To populate the earth, di ba? Ngayon, iba na po ngayon istorya. Marami na pong tao sa buong mundo. Alam niyo po ba, bilang isang mananampalataya, ako, ikaw, o tayong mga naunang sumampalataya sa Panginoong Hesus, maganda, alam mo ang layunin natin. At ang pinakamagandang layunin ng buhay natin is to populate the heaven. Ibig sabihin, pararamihin naman natin yung mga taong mapupunta sa langit. Bagamat alam ko na ang kaligtasan po ay nanggagaling sa Panginoong Hesus. At si Jesus din po ang nagliligtas sa ating mga buhay o sa lahat ng mga kaluluwa. Pero ito yung maganda. Gusto nga ng Panginoong Hesus maging bahagi ka ng kanyang misyon na pagliligtas sa buhay ng maraming mga tao. So that is the real purpose of our life today. Pahalagahan natin ang mga kaluluwa ng bawat isa. Amen po ba? So yun po yung isang kwento ng lost sheep. At saka tingnan nyo po, nung makita raw yung tupang nawawala, nagkaroon ng malaking kagalakan. Sa langit po pala, ganon, kapag may isang kaluluwa na naliligtas, nagkakaroon po ng malaking kagalakan. Hindi po ako nagsabi noon, kundi ang Biblia. Tuloy po natin. Ang pangalawa ay yung the lost silver coin. Ito naman yung pangalawang kwento ng Panginoong Hesus. At ito'y makikita natin sa talatang 8 hanggang talatang 10. Sabi rito, o sino ngang babae ang may 10 pirasong pilak at mawala niya ang isa? Hindi ba siya magsisindi ng ilawan at magwawalis sa bahay at maingat siyang maghahanap hanggang makita niya ito? Kapag nakita niya ito, tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sasabihin niya, makigalak kayo sa akin dahil nakita ko na ang aking pilak na nawala. Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So mga kapatid, ito namang kwento na to, kakaiba rin. Si Jesus din po ang nagkwento. Meron daw pong isang babae na may 10 pilak. Actually, ang itsura po yata niyan, kung di ako nagkakamali, para pong porselas yan, magkakabit-kabit yung 10 pilak. Ngayon, nawaglit yung isa. No? According sa mga komentarista, parang yung babaeng ito na lang yung kanyang pagmamay-ari. At nawala yung isa, so siyempre, mahalaga para sa kanya yung isang silver coin. No? Kaya nga po ang sabi doon, lilinisin niya, aayusin niya yung lugar na nawalan niya, o kaya ibig sabihin, kumbaga mag-iilaw po siya, sisikapin niya, hanggang sa makita po yung nawawalang silver coin. Ibig sabihin, hindi po siya titigil hanggat hindi niya nakikita kasi mahalaga para sa kanya yung silver coin na yon. Now, ito naman yung question dyan. How important is the silver coin? Sabi ko nga po, sa panahon na yon, medyo mura lang naman ang katumbas nung isang silver coin na yon. Pero kung ikaw ay kagaya ng isang babae na iyon na lang halos ang mga kayamanan o pag-aari na natitira sa iyo, siyempre pag-iinteresan mo talaga siyang hanapin.
Parang sa panahon ngayon, halimbawa, meron kang 100 piso, nawala po yung 10 piso. Abe, mahalaga po sa iyo yung 10 piso kasi malaking kakulangan na yun. No? Kasi 10% po iyon. No? Ibig sabihin, pag nawalan ka ng ika-10 bahagi doon sa iyong kayamanan o pag-aari, malaking bagay po iyon, mga kapatid. Kaya minsan nga, di ba, yung iba hindi maibigay yung 10% nila kay Jesus kasi napakahalaga sa kanila yon. Anyway, ano lang po yon, pasubali. So yun nga mga kapatid, itong babaeng ito, dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa isang silver coin, talagang hinanap po niyang mabuti. Ngayon, ang gusto ko pong makita naman natin dito, yung talagang attitude ng paghahanap. Kasi meron naman po talagang mga Krisyano, naghahanap din naman ng mga mai-invite, naghahanap din naman ng mga didisipuluhan, pero minsan, pag nakikita natin na yung tao, mahirap i-invite, mahirap disipuluhan, mahirap hikayatin, agad-agad sumusuko tayo. No? Ang babaeng ito, dahil sa kanyang pagpapahalaga doon sa silver coin, hinanap po niyang mabuti. Minsan tayo po, pagdating sa soul winning, o yung tinatawag na pag-aalaga, pag-aaruga sa mga kaluluwa, marami po sa atin nahihirapan. Lalo na nga po, hindi naman po coin lang ang pinag-uusapan natin, kundi ang pinag-uusapan natin ay kaluluwa. Meron po kasi talagang minsan, maasar ka, di ba? Meron po talaga, maiinis ka. Yun nga, alam naman natin na makakabuti yun sa kanila, pero ayaw pa rin nila na sila inihikayat sa paglapit o panunumbalik sa Panginoon. Mga kapatid, minsan sa sobrang asar ng iba, sa sobrang konti ang pisi ng iba, hinihinto ang paghahanap. Pero itong babaeng ito, hahanga natin siya kasi hinanap niyang maigi yung nawawalang silver coin. Kapatid, maring sa nakaraan po natin, marami na rin tayong pagpapabayang ginawa. Marahil meron po tayong hinikayat, meron tayong in-invite, meron tayong kaluluwa na inilalapit sa Diyos, pero hindi natin nabantayan at hanggang sa ating napabayaanan. Well, kalimutan na natin yon. Pero ngayong araw, china-challenge ko po uli kayo. Sana kapag kayo po'y nag-imbita, kapag tayo po ay nakakita ng isang tao at gusto nating ilapit sa Panginoon, tiyagain po nating ilapit sila sa Panginoon. At doon naman po sa mga iniimbita, doon naman po sa inaalagaan, at doon naman po sa pasensya na po kayo, minsan nakukulitan kayo sa amin kapag inilalapit namin kayo sa Diyos. Kapatid, kung nakukulitan man kayo sa amin, kung minsan para bang naaasar din yung iba kasi kakukulit natin pag i-invite o kaya pang-ihikayat sa kanila, pasensya na po kayo. Kasi ito ang layunin kung bakit kami hanggang ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Ikaw yon, kapatid, yung bagong nanonood ng programang ito o yung nanonood sa mensaheng ito. Ikaw yon, naimbita ka ng kaibigan mo. Naimbita ka ng kamag-anak mo. At ang gusto namin, maranasan nyo rin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Pero higit sa lahat, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo na ginampanan niya doon sa krus ng Kalbaryo. At alam mo kapatid, ikaw na naimbita namin dito sa DCC, mahalaga pa po kayo sa tupa. Mahalaga pa po kayo sa silver coin sapagkat ang tupa, ang silver coin ay iyan po'y mga temporary lamang. Hanggang dito lang yan sa mundo Pero ikaw, meron ka kasing bahagi sa buhay mo na may eternal. At iyon ang kinamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Alam mo ba kapatid, after ng buhay mo dito sa mundo, yung temporary life mo,
meron po kasing eternal life. Pero alam nyo po, ang delikado kapag hindi kayo tumugon sa panawagan ng Diyos, meron din pong tinatawag na eternal punishment. So yan po yung gusto kong ipaalala din sa lahat ng mga Kristiyano. Bakit tayo porsigidong hinahanap at pinapalagan ang isang kaluluwa? Kasi po, ang hahantungan ng kanilang buhay ay walang hanggang kaparusahan kung hindi po nila makikilala ang Panginoong Jesucristo at hindi matatanggap ang kaligtasan na mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, hinihimok po namin kayo na lumapit tayo at magtiwala sa ating Panginoon sa buong buhay natin. Okay, ang pangatlo pong kwento naman ng Panginoong Hesus para lamang turuan ang mga Pariseyo sa kanyang panahon kung paano pahalagahan yung kaluluwa ng mga makasalanan ay yung tungkol po sa the prodigal son. Ito naman po kung saan merong kwento, hindi na po natin babasahin lahat, pero ipapaliwanag ko na lang, meron pong isang tatay o isang ama na meron pong dalawang anak, yung panganay at yung bunso. At dahil po itong ama ay merong kayamanan, ang ginawa po ng bunso ay hiningi niya agad yung kanyang ari-arian. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang kwento, ito namang ama, napakabait, ibinigay. Pero alam niyo po ba ang nangyari? Sa halip na mapabuti, napahamak yung bunsong anak. Kasi nga po, hindi pa siya ganong sanay magpahalaga sa mga bagay na meron siya. Kaya nilustay niya hanggang sa nagkahirap-hirap at dumating pa nga po sa punto na itong bunsong anak ay nag-alaga ng mga baboy. Pero alam niyo po ba, na-realize din niya na kailangan niyang bumalik sa tatay niya. Kaya nga ang title ng kwento ni Jesus is The Prodigal Son o Alibugang Anak. Sa ating pag-unawa, ang nawalang anak o kaya ang nagwalang anak. No? Anyway, salamat na lang dahil dun sa kwento ng Panginoong Hesus, napakaganda kapatid. Kasi nagpasya yung bunsong anak na bumalik sa kanyang ama. At ito po ang sumunod na mga senaryo sa kwento ni Jesus. Sa verse 21 sabi, sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin nito. Tayo ay kakain at magsaya. Iba rin po imagine niyo, naglayas na, naglustay pa, tapos nung bumalik, pinaghanda pa. No? Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. So ito naman po yung kwento sa nawawalang anak o kaya'y naglayas na anak. Pero dumating sa point, nung magkahirap-hirap ang buhay niya, siya po ay bumalik din sa kanyang ama. Alam nyo, ang ahanga naman po natin dito ay yung ama. Grabe, no? Sa dami na ng ginawang pagkakamali ng kanyang bunsong anak, ngunit nung ito'y bumalik, muling tinanggap. Sabi nga po doon, niyakap, hinagkan nung ama. At hindi lang po yun, lahat ng nawala doon sa anak na bunso, ibinalik ng ama. Kapatid, tayo man, mula nang subukan natin bumalik sa Diyos,
lahat ng ipinagkait o nawala sa atin, bunga ng ating mga kasalanan, ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Kaya ikaw na Kristiyano, anak ng Diyos, alam ko na pinagpapala ka dahil muli kang niyakap ng Diyos, minahal ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Gayon din po yung mga bago naming iniimbitahan. Yung pong mga bago nating mga kaibigan o kapamilya dito sa DCC. Why we continue encourage all of you na bumalik sa Diyos. Alam niyo po, marami pong nawala sa inyo. Marahil nawalan po kayo ng kasiyahan, nabalot ng kalungkutan ng inyong buhay. Marahil nawalan po kayo ng kapayapaan, nabalot ng kaguluhan ang iyong buhay. Dahil nga po, napalayo tayo sa Diyos. At alam mo ba, kapatid, kapag ang isang tao ay nagbabad at nagpatuloy sa kasalanan, kagaya ng kwento ng bunsong anak dito, lalo lang pong lalala ang buhay natin. Kaya gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, this is your great chance. Ito ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo, ang magpasya ka na manumbalik sa piling ng ating Diyos. Doon naman po sa mga taga-DCC, patuloy ko po kayong hinihimok na hanapin po natin ang mga taong malayo pa at wala pa sa piling ng Diyos. Bakit nga po uli? Iyan ang dahilan kung bakit may simbahan. At hindi lang po yan. Iyan ang totoong dahilan kung bakit nagpakasakit ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. He died on the cross for all sinners. Kaya ang pinakamaganda pong layunin at pinakamagandang gawain ng simbahan ay hanapin ang mga nawawala upang makaranas din ng kaligtasan mula sa Panginoon. Amen po ba? Yan po yung tatlong kwento ng Panginoong Hesus. Bakit yan ikinwento ng Panginoong Hesus? At ito pa mga tanong ko, bakit tinatlo pa? Pwede namang yun na lang nawawalang tupa. Pwede namang yun na lang nawawalang salaping, yung pong salaping pilak. O kaya yung na lang nawawalang anak o nagwalang anak. Pero bakit tinatlo pa ang kwento ng Panginoong Hesus? Ibig lamang pong sabihin, napakahalaga talaga ng gawain ng paghahanap sa mga nawawala. And take note, kapag may isa tayong nailapit sa Diyos, napakatindi ng kagalakan sa buong kalangitan. Kaya kapatid, ikaw na nanonood, napakahalaga mo sa Panginoon. Tingnan nyo naman itong value na ito. How important is our children? Gaano ba kahalaga yung ating mga anak? Di ba, tayo nga mga magulang, nung mga bata pa yung ating mga anak, binabantayan nating mabuti. Hindi nga natin po pinadadapuan sa langaw, sa lamok. Di ho ba? At hanggang kahit sa paglaki, pinapahalagahan natin ang anak. Iyon ang puso ng dakilang Ama sa kwento ng Panginoong Hesus. Ngayon po, yan ang ating tinatrabaho. Why we need to find the one? Iyan po ang pinakamahalagang pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Lesson po sa ating mga tinatalakay. Una, everyone is important in the sight of God. Ibig sabihin, bawat isa ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Number 2, everyone is invited in the kingdom of God. Ako, ikaw, tayong lahat
at lahat ng mga bago nating kaibigan dito sa DCC, mga bago nating inaalagaan at iniimbitahan, you are invited in the kingdom of God. Alam nyo, ang kingdom of God, napakaganda po nun. At gusto ko makarating doon. At gusto ko maisama ka. At gusto namin maisama kayong lahat sa kingdom of God. At pangatlo po, everyone needs to be saved by God. Kailangan po na ang lahat ng tao ay mailigtas ng Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, sapagkat si Jesus ay namatay sa krus para sa lahat ng mga tao. Kaya mga kapatid, this is my invitation to all of you. Let us start to find the one. Because every one of us is important. Every one of us is invited. At kailangan natin ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng mga nag-iimbita, nag-aalaga, nanghihikayat ng mga kaluluwa para ilapit sa Diyos, binabati ko po kayo. Kayo ang tunay na may pusong kagaya ng kay Kristo. At kayo naman pong mga iniimbita, kayo naman pong inaakay namin para manumbalik sa Diyos. Kapatid, subukan nyo si Jesus. Subukan mo na sa araw na ito, kilalanin mo siya, tunay na bilang yung Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumama po kayo sa simpleng panalangin. Sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong kamatayan sa krus. Mula po sa araw na ito, naniniwala ako na magdudulot ako ng kagalakan sa kalangitan. Sapagkat ang isang kaluluwa na katulad ko ay napakahalaga na tumugon sa iyong panawagan, sa iyong pagliligtas na ginampanan doon sa krus ng Kalbaryo. Mula po ngayon, Panginoong Hesus, pagarian niyo ang aking buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat dahil ako ay nahanap. At mula ngayon, palagi na po akong lalapit sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat sa mga sumunod sa panalangin, pero kung ikaw'y sumunod sa panalangin, naligtas ka na rin. Baka po pwede, kasama na rin namin kayo na maghanap tayo ng paisa-isang kaluluwa. Let us start to find the one. God bless you all. Isang pangalan po muli ang maitaas, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Your name, let us be your people.
with your